Noong December 20, 1941, lumitaw sa periscope ng USS Stingray ang isang nakapanghihilakbot na tanawin sa laot ng Golpo ng Lingayen. 100 mga barko ang umuusad papalapit sa dalampasigan ng Pangasinan. Kasama ang 2 pang mga submarino, nagpakawala ng mga torpedo ang Stingray upang pigilan ang mga paparating na Imperial Japanese Army Landing Force ni General Masaharu Homma sa 85 na mga transport ships, 5 battleships at 2 dosenang destroyers. 2 barko lamang ang napalubog ng mga submarinong kano. Ito ang masaklap na simula ng paglusob ng mga Hapones sa Pilipinas na nauwi sa mabagsik at matagal na labanan, ngunit mapait na kabiguan sa Battle of Bataan. Ngayon, ating alamin bakit tuluyang nasakop ng Imperial Japan ang Pilipinas at paanong natagalan ang mga Hapones na mapasuko ang Bataan sa kabila ng kanilang mas maraming bilang at modernong kagamitan sa digmaan. Bago pa man naganap ang taksil na paglusob sa Pearl Harbor noong December 7, 1941, halos 2 dekada nang pinaghahandaan ng Amerika ang posibilidad ng digmaan laban sa Japan. Noong 1930s, binalangkas ng Estados Unidos ang tinatawag na War Plan Orange kung saan pangunahing tinalakay ang banta ng Japanese Empire laban sa mga kolonya at interes ng Amerika sa Asia-Pasipiko. Kahit naging magkakampi noong World War I sa Europa, hindi pinagkakatiwalaan ng US at Japan ang isa't isa. Nababahala ang Amerika sa lumalakas na militar at ambisyong manakop ng Japan sa Asya. Naririndi naman ang Japan sa posibilidad na balakid ng US sa ambisyon ng una na lamunin ang buong Asya. Mas pumangit pa ang relasyon ng 2 bansa pagkatapos sakupin ng Japan ang Manchuria noong 1931 at nang muling sinalakay ang China noong 1937. Kaya pinaghandaan ng Amerika ang posibilidad ng isang digmaan nang ipadala sa kolonya nitong Pilipinas si General Douglas MacArthur. Bilang Field Marshal ng Philippine Army, agad inilatag ni MacArthur kung paano depensahan ang nooy American Commonwealth. Alinsunod sa War Plan Orange 3, layo ni MacArthur na makalikha ng isang epektibong tanggulang pambansa bago pa man ang ipinangakong kalayaan ng Pilipinas sa 1946. Target ni MacArthur na maitatag ang isang sapat at combat-ready force bago mag-April 1942. Kasabay nito, muling pinabalik bilang isang Lieutenant General sa US Army si MacArthur noong July 1941. Habang umiikot ang mga araw, mas lumalakas ang posibilidad ng gyera sa pagitan ng Amerika at Japan. Kaya ganoon na lamang ang pagkukumahog ni MacArthur para itayo ang isang depensa para sa Pilipinas. Para kay US Army Chief of Staff General George Marshall, malaking epekto ang pagpapalakas ng Pilipinas upang hadlangan ang mga Hapones sa kanilang binabalak na digmaan sa Asya at sa Amerika. Anya, malaking dagok sa mga Hapones kung sa Pilipinas pa lamang ay mabibigo na ang mga ito. Kaya hiningi ni MacArthur ang isang hukbo na di bababa sa 100,000 ng mga tropang Pilipino para depensahan ang bansa. Humingi rin siya ng karagdagang mga kagamitan at armas sa US government para sa itatayong hukbo, kabilang na ang mahigit 84,500 na mga bagong M1 Garand rifles para ipalit sa mga World War I era na mga Enfield rifle. Pero dahil nakatali ang Amerika sa nooy matinding labanan sa Europa, di napagbigyan ng US War Department ang hiningi ni MacArthur. Malaking bahagi ng puwersang pangdepensa ng Pilipinas ay mula sa US Army sa ilalim ng Philippine Department. Noong July 1941, may lakas itong 22,532 na mga tropa kung saan kalahati sa mga ito ay mga Pilipino. Dahil sa kakulangan ng budget at gahol sa pagsasanay, umabot lamang sa 31,095 ang mga sundalo sa puwersang ito
kung saan 11,988 ay mula sa Philippine Scouts. Sa kabuuan, umabot sa 150,000 na mga Pilipino at Amerikanong sundalo ang nasa ilalim ni MacArthur. Ang United Command na ito ay tinawag na United States Armed Forces in the Far East o USAFE upang masakop ang buong kapuluan. Hinati ni MacArthur sa 4 na larangan o tactical command ang mga Allied Forces sa Pilipinas. Sa ilalim ni Lieutenant General Jonathan Wainwright ay ang USAFE North Luzon Force. Pamumunuan ni Brigadier General George M. Parker Jr. ang South Luzon Force. Itatalaga naman bilang pinuno ng Visayan Mindanao Force si Brigadier General William F. Sharp. At 2 dibisyon naman kasama ang mga support units ang bubuo sa Reserve Force na pamumunuan mismo ni MacArthur. Ilang buwan matapos silang buuin, mapakasabak sa mga unang matinding bakbakan ang North Luzon Force ni Wainwright. Kabilang kasi sa assignment ng naturang combat unit ay bantayan at hadlangan ang mga baybayin ng Hilagang Luzon kung saan posibleng unang sasampa ang mga tropa ng kalaban. Nasa ilalim ni Wainwright ang mga puwersa ng 11th, 21st at 31st Divisions ng Philippine Army, 26th Cavalry Regiment ng US Army Philippine Scouts, 45th Infantry Battalion Philippine Scouts at ang 71st Infantry Division ng Philippine Army bilang reserve force. Kasama din sa puwersa ni Wainwright ang 2 artillery battery na binubuo ng hanggang 16 na 155mm na kanyon at isang 75mm na portable artillery. Nakalatag naman ang karamihan sa reserve force ni MacArthur sa Fort Stutzenberg, isang malawak na kampo ng US Army sa Angeles, Pampanga. Dito sinasanay ang mga kanyonero ng Philippine Army at sa isang bahagi ng kampo ay ang Clark Field na siyang himpilan ng mga eroplano ng US Army Air Force. Dahil malapit lang sa Maynila, mas pinaigting pa ni MacArthur ang depensa ng kuta. Maliban sa mga eroplano at anti-aircraft battery, idineploy din sa Stutzenberg ang 192nd at 194th Tank Battalion ng Provisional Tank Group. Kabilang sa mga kagamitan ng USAFE ang 71 mga T-40 Warhawk fighters at 34 na mga B-17 Flying Fortress bombers. Ang mga eroplanong ito na nasa ilalim ng USAFE Far East Air Force ni Major General Louis Brereton ay pinakamalaking puwersang panghimpapawid ng US Army sa labas ng mainland. Upang depensahan ang kabisera ng kapuluan, ginawang prioridad ng mga Amerikano na palakasin ang depensa sa tanging lagusang dagat papasok ng Maynila. Sa bunganga ng Manila Bay ay may mga muog at istruktura na pangdepensa laban sa mga barkong papasok. Ito ay ang mga kuta sa Fort Mills, Fort Drum at 2 pang instalasyon ng mga kanyon at mga anti-aircraft guns na nakapalibot sa koridor, Bataan at sa Maynila. Bago pa ang digmaan, dumating sa Naval Yard sa Cavite ang buong reinforcement mula sa US Marine Corps kung saan nakabase ang Asiatic Fleet ni Admiral Thomas Hart. Nagsilbing infantry complement ng US Asiatic Fleet ang 4th Marine Regiment na inilipat sa Cavite mula sa Shanghai matapos bumagsak ang China sa mga Hapones noong 1937. Kabilang sa mga barko ng Asiatic Fleet noong 1941 ay isang heavy cruiser, isang light cruiser, 13 na mga Clemson-class destroyer, isang destroyer tender, mga patrol boat, at 29 na mga submarino. May 28 pa na mga eroplano ang Asiatic Fleet na kadalasan ay mga consolidated PBY-4 Catalina flying boat at mga float plane na pangmanman. Sa pagtatapos ng 1941, mas lalong tumaas ang tensyon sa pagitan ng Amerika at Japan. Pagka Nobyembre, buo na ang loob ng Imperial Japan na unahan ang Estados Unidos sa Asia Pasipiko upang walang maging balakid sa plano nitong sakupin at kamkamin ng yaman sa langis at goma at iba pang hilaw na materyales na Southeast Asia. Kaya lang, sa panig naman ng USAFE, di pa nabubuo ang nais ni MacArthur na sapat na puwersa para ipagtanggol ang Pilipinas. Base sa War Plan Orange 3, kailangang ipagtanggol ng puwersa ng Pilipinas ang look ng Maynila at huwag hahayaang makapasok
at magamit ito ng mga Hapones. Kung tuloy ang magtagumpay ang kaaway, kailangang umatras ng pwersang Pilipino-Amerikano patimog sa Bataan at dito makipagtuos hanggang sa huling sandali o kaya ay dumating ang reinforcement mula sa US. Ngunit para kay MacArthur, para lamang sa mga talunan ang sistema ng depensa na inilatag ng WPO3. Imbis na umatras pa Bataan, iminungkahi ni MacArthur na sa mga baybayin at dalampasigan pa lamang ng buong bansa ay uupakan at tatalunin na ang mga Hapones bago pa man sila makalapit sa Manila Bay. Para isakatuparan ito, kailangang ayudahan ng sapat na mga bala, armas, pagkain at iba pang mga pangangailangan ang mga tropang nakakalat sa buong bansa. Kaya lamang, ang rekomendasyong ito ng MacArthur ay impractical dahil kakailanganin ng halos 2 taon para makalusot ang mga supply ng US Navy papunta sa Pilipinas mula sa US. Nangamba ang mga war planner sa Washington na baka 6 na buwan lamang ang itatagal ng mga pwersang depensa sa Pilipinas dahil sa kakapusan ng mga supply. Gayunpaman, sinang-ayunan pa rin ang agresibong defense plan ni MacArthur at ikinasa ang War Plan Rainbow 5. Sa ganitong kalunos-lunos na kalagayan, inabutan ang tagapagtanggol ng Pilipinas nang sumiklab ang digmaan noong December 7, 1941 o December 8 sa Pilipinas. Makakaharap ng di lalampas sa 150,000 mga sundalong Pilipino at Amerikano ang malaking bahagi ng Southern Expeditionary Army ni General Hisauchi Terayuchi. Ang army group na ito na itinatag noong November 6, 1941 ay para sakupin ang Pilipinas, Indonesia at Malayan Peninsula. Kinabibilangan ito ng 10 field army, kabilang na ang 14th Area Army ni Homa. Ang army group na ito na nakabase sa Taiwan at Ryukyu Islands ay mayroong 1 milyong mga sundalo. Pagka November 15, napagkasunduan na unang atakihin ang Pilipinas. Inatasan ng Tokyo si Homa at ang kanyang unit para sa misyong ito. Sa ilalim ni Homa ay ang 16th Division ni Lieutenant General Susumu Morioka, 48th Division ni Lieutenant General Yuitsu Tsuchibashi at ang 65 Independent Mixed Brigade. Kasama sa landing force na ito ang 2 tank brigade na may mahigit 90 na mga light at medium tanks. Aalalay sa kanila ang 183 na mga eroplano ng 5th Air Group ni Lieutenant General Hideyoshi Obata. Tutulong din sa paglusob ang 3rd Fleet ni Vice Admiral Ibo Takahashi kasama na ang aircraft carrier na Ryujo. Kabilang pa sa mga barko mula sa Imperial Japanese Navy ay mahigit 4 na mga barkong pandigma. Dahil sa estratehikong lokasyon ng Pilipinas, matagal nang pinagnasaan ng Imperial Japan ang pagsakop sa buong kapuluan. Noong 1936, isang opisyal ng IJA ang nag-ikot sa Pilipinas kung saan nakita niya na sagana ang bansa sa mga likas na yaman na maaaring magamit ng Japan sa kanyang pakikidigma sa Asya at sa Estados Unidos. Kaya ilang oras matapos ang pagsalakay sa Pearl Harbor sa Hawaii, sunod na tinarget ng Japan ang Pilipinas. Habang binabayo ng mga eroplano ng Imperial Japanese Navy ang Hawaii, umabot sa Pilipinas ang masaklap na balita alas 2:30 ng madaling araw ng December 8 na narinig sa radyo ng Chief of Staff ni MacArthur na si Brigadier General Richard Sutherland ang balita tungkol dito. Dahil abante ng 18 hours ang Pilipinas, kung tutuusin, may sapat na oras pa si MacArthur para harangan ang posibleng airstrike ng kalaban. Isang formasyon ng mga eroplano din na tinutumbok ang direksyon ng korhidor ang nasagap sa SCR-270 radar sa Iba Field sa Zambales. 30 minuto ang lumipas. Pero nang magpatrolya ang mga eroplano ng Far East Air Force o FIAP ay walang naabutan ng mga kalaban kaya bumalik sa paliparan ang mga ito. Ipinaalam ni General Sutherland kay MacArthur ang balita alas 3:30 ng madaling araw. Pagka alas 5 ng umaga ng December 8, sinubukang makipagkita ni Brereton kay MacArthur, ngunit siya ay nabigo. Iminungkahi ni Brereton kay Sutherland na lusubin ang Taiwan kung saan posibleng nagmumula ang mga eroplano ng Imperial Japan alinsunod sa Rainbow Orange 5. Ilang oras pa ang lumipas at sa kabila ng mga diskusyon, patuloy na nagmamatigas si MacArthur. Ang pagmamatigas na ito ni MacArthur na sundin ang war plan ay magdudulot ng malaking pagsisisi sa mga Amerikano. Samantala, matapos ang mapaminsalang pag-atake sa Pearl Harbor, sunod na inatake ng mga eroplano ng mga Hapones mula sa Palau at Saipan ang maliit na US garrison sa Wake Island. Kasabay nito, naghanda na ang mga kalaban mula sa kanilang staging area sa Taiwan para lumusob sa Pilipinas. Batay sa plano, isang pincer attack ang gagawin ng mga Hapones laban sa Pilipinas mula sa Hilaga
rurumbuhin ng mga fighter at bomber galing sa Taiwan ang hilagang Luzon. Kaya lamang naantala ng halos 6 na oras ang mga Hapones dahil sa makapal na kaulapan sa Taiwan. Pasado alas 9 na ng umaga nang magsimulang maglayag ang Japanese Landing Force papuntang Luzon. Gayunpaman, ang kaunting aberya na ito ng mga Hapones ay di napakinabangan ng mga Amerikano. Bandang alas 8 ng umaga, tinawagan si Brereton ni General Henry Arnold, ang hepe ng US Army Air Force, at mariing sinabihan na huwag hayaang matarget ng kalaban na nakahimpil sa paliparan ang kanilang mga eroplano. Kaya agad pinalipad ni Brereton ang 3 squadron ng mga fighter at bomber para magsagawa ng air patrol sa Luzon sa pagitan ng alas 8 hanggang alas 8:30 ng umaga. Nasa himpapawid ang ilan sa mga eroplano ng US nang makapasok sa Luzon, ang unang bugso ng mga eroplano ng kalaban, at pinomba ang airstrip sa Tugigaraw at ang headquarters ng USAFE sa Baguio City pasado alas 9. Bago pa makaaksyon ang mga Amerikano, mabilis tumakas pabalik ng Taiwan ang mga Japanese aircraft. Dahil dito, naging kampante ang mga Amerikano at inakalang tapos na ang paglusob ng mga kaaway. Pero kasisimula pa lamang pala ng mga Hapones. 1 oras bago nito, inatake rin ng 22 ng mga eroplano mula sa carrier na Ryujo na nakahimpil sa Palau ang US destroyer na William B. Preston na nooy nakakubli malapit sa luok ng Malalag sa Davao Occidental sa Mindanao. 2 PBY Catalina na katabi ng barko ang tinamaan at pinalubog ng mga unang bomba na ibinagsak ng Imperial Japan sa Pilipinas. Pasado alas 10 ng umaga, tuluyang lumambot si MacArthur at pinayagan si Brereton sa plano nitong airstrike sa Taiwan na gagawin kinahapunan at sa susunod na araw. Upang makapaghanda, iniutos ni Brereton na lumapag na ang mga nagpatrolya mga bomber at fighter para makargahan ng langis at mga bala. Tinapos ng mga eroplano ang pagpatrolya bago mag alas 11 ng umaga. Naghanda na rin para mananghalian ang mga piloto at crew na kasapi sa Taiwan airstrike. Sa ganitong walang kalaban-laban na kalagayan, nadatnan ng mga Japanese fighter at bomber ang karamihan ng mga US aircraft nang atakihin ang Clark Airfield sa Iba, Zambales. Bago magtanghali, namataan sa radar ng Iba Field sa layong 209 kilometers ang isang napakalaking pormasyon ng mga eroplano galing sa Hilaga. Ito na ang main body ng 11th Air Fleet na umalis ng Taiwan alas 9:30 ng umaga. Kabilang sa pormasyong ito ang 11 Mitsubishi GM3 heavy bombers, 82 na mga GM2 bombers at 82 na mga A6M-0 fighters. Agad inabisuhan ang PF at ang command post ng Clark ukol dito. Pero tanging ang Pursuit Group Commander na si Major Oren Glover ang nakatanggap ng babala. Dahil sa kalituhan, di agad na ibato ni Glover ng maayos ang nakakabahalang impormasyon. Gayunpaman, nakalipad pa rin ang 3rd Pursuit Squadron galing sa Iba alas 11:45 ng umaga upang abangan at pigilan ang mga eroplanong galing sa kanluran. Pero dahil sa mga aberya na likha ng maalikabok na paliparan, hiwa-hiwalay na lumipad ang mga Pursuit Squadron at naging mga inutil nang lumitaw sa himpapawid ng Clark ang unang mga Japanese fighter at bomber. Lampas tanghali nang nagsimula ang pagbobomba ng Japan sa paliparan ng Clark. Maraming mga eroplano ng Allies, lalo na ang mga modernong T-40, ay naabutang nakahimpil o kaya ay nagsimulang magtaksi sa runway at agad binomba at niratrat ng machine gun. 27 mga Mitsubishi GM3 Nell bombers ang unang sumalakay sa Clark. Sinundan ito ng isa pang bugso na kinabibilangan ng 26 na mga GM4 Betty bombers at kanilang mga escort na Zero na tumagal ng kalahating oras. Kasabay nito, inatake din ng 54 na mga Betty ang Iba Field, mga 143 kilometers sa hilagang kanluran ng Clark. Sinubukang lumaban ng 100 ng mga P-40 mula sa 20th, 21st at 3rd Squadrons sa mga sumasalakay sa Clark. Ngunit nabigo ang mga ito at nalagasan pa ng 4 na eroplano. Sa buong 45 minutes na pag-atake ng mga Hapones, halos kalahati na lamang sa mahigit 100 na mga eroplano ng FIAP ang natira. Sa mga sumunod na araw, malalagasan pa ang FIAP dahil sa walang humpay na pambobomba ng mga Japanese aircraft sa maraming lugar sa kapuluan. Huling ginamit bilang bomber field ang Clark noong December 11 at ang natirang 14 na mga B-17 ay itinakas papuntang Darwin, Australia kasabay ng pagsibat ni Brereton at ng buong PIAF mula December 14 hanggang 17. Kung nakinig lamang agad si MacArthur sa mga babala at sinunod ang nakalatag na war plan Rainbow Orange 5, may malaking oras pa sanang nakapaghanda ang USAFE at mapigilang mawasak ang air power ng Allies sa Pilipinas.
Samantala, bago pa man nakarating ang unang mga eroplano ng Hapon sa Luzon, 490 na mga sundalo ng Japanese Special Naval Landing Force o Japanese Marines sa ilalim ni Vice Admiral Suito Hiroshi at ilang daang mga paratroopers sakay ng dalawang transport vessels ang lumunsad sa isla ng Batan at agad na sinakop ang airstrip doon. Nang madatna na walang mga bantay, agad inakupa ng invasion force ang isla at pagkalipas ng 2 araw, sinakop naman ang katabing pulo ng Camiguin de Babuyanes. Sinakop din ng invasion force na ito ang airstrip sa bayan ng Basco at noong araw ding iyon ay ginamit ng mga eroplano ng 24th at 50th Regiment ng Japanese Imperial Army Air Force. Nilusob at inokupa din ng iba pang pangkat ng Japanese Landing Force ang Apari, Vigan at Gonzaga sa Cagayan, pero di tulad sa mga naunang paglunsad. Lumaban ang ilang mga B-17 at binomba ang mga barkong nagdidiskarga ng mga tropa at kagamitan sa Vigan at Gonzaga. 2 mga transport ship, isang cruiser at isang destroyer ng mga Hapones ang nasira. Napalubog naman ng mga B-17 ang isang minesweeper. Kasabay nito, 2,500 na mga tropa ng 16th Division ni Major General Noki Kimura ay lumunsad sa Legazpi at agad sinalakay ang sentro ng Kabikulan. Mabilis na nagsikalat ang mga tropa ni Kimura kasama ang 500 na mga tropa mula sa 1st Curie SNLF upang agawin mula sa mga allies ang mga lungsod at bayan ng rehiyon. Wala mang inabutan ang mga Hapones sa kanilang pagdating. Sinalakay naman sila ng mga fighter at mga B-17 bombers na galing sa Del Monte Airfield sa lalawigan ng Bukidnon na ikinamatay ng 3 Hapones. Umabante pa hilaga ang mga puwersa ni Kimura at sinakop ang mga lungsod ng Naga pati na rin ang Daet. Sa bayan ng Sipokot, unang nagkaengkwentro ang mga Hapones sa Bicol nang ipitin at palibutan ng mga tropa ng 51st Division ng USAFE ang isang kumpanya ng Kimura Detachment. Naitaboy ng mga allies ang mga Hapones, mga 10 kilometro pabalik ng timog, ngunit napilitang umatras ng 52nd Division noong December 23 nang dumaong ang isang malaking Japanese landing force sa Atimonan, Quezon sa Hilaga. Katulad ng Air Force, napilitan ring umatras patimog ng Asiatic Fleet ni Hart dahil sa patuloy na paglala ng sitwasyon para sa mga Pilipino at Amerikano matapos targetin ng mga eroplanong Hapones ang Cavite Naval Yard noong December 10. Una lang iminungkahi ni Hart na pumuslit pa Indonesia para sumapi sa mas malakas na British naval assets sa Katimugan pero napigilan siya ni MacArthur hanggang sa sunod-sunod na nga ang pagdating ng mga kalaban. Tanging naiwan ang mahigit 20 mga submarino na ang mga kapitan ay naduluwag na rin dahil sa kanilang pumapalso ng mga Mark 14 torpedoes. Ang umano'y kaduwagang ito ng mga submarine commanders ay tila naman nila kay Hart na labis na sinabon ni MacArthur dahil sa umano'y pagiging inutil kaya malayang nakapasok ang mga barko ng kaaway. Matapos ang mahigit 1 linggo, dumaong sa Davao ang isang malaking puwersang Hapones. Target ng mahigit 6,500 na mga tropa ng Sakaguchi at Moira Detachment na sakupin ang punong lungsod ng Mindanao dahil mayroon itong American Naval Base. May layo lamang ang Davao na 800 kilometers mula sa staging area ng mga Hapones sa isla ng Palau sa Pasipiko. Matapos pasabugin ng mga eroplano mula sa Ryujo ang radio station sa tangway ng San Agustin sa dulo ng Davao Oriental, dumaong ang landing force ng mga Hapones sa ilalim ng gabi at agad idagaw ang Davao mula sa 2,000 na mga tropa ng Philippine Army, 101st Infantry at ng Philippine Constabulary. Umabot sa 700 na mga Hapones ang casualty sa halos 2 araw na labanan, pero 1,000 mga Pilipino at Amerikano rin ang nalagas o nasugatan. Nang masigurong nasakop na ang Davao, umalis ang Sakaguchi Detachment sakay ng 9 na transport ships upang salakayin ang Hulosulu at magpatuloy sa Tarakan sa isla ng Borneo. Naiwan ang mga nalalabing tropa ng Miura Detachment dahil napuruhan sa labanan. Bilang garrison force, pinalaya ng mga tropa ng Miura ang maraming mga Hapones na residente ng Davao pero ikinulong ng mga lokal na opisyal doon sa pagsisimula ng digmaan. Samantala sa Luzon, inihanda ni MacArthur ang kanyang mga tropa sa napipintong pagdaong
ng pangunahing puwersa ng mga kalaban. Dahil wala na halos ng mga eroplano at mga barko, mahihirapan si MacArthur na ipatupad ang kanyang planong pigilan ang mga Hapones bago pa man makasampa ang mga ito sa dalampasigan. Bagamat marami nang natatanggap na warning, di sapat na depensa ang inilatag ni MacArthur para bantayan ang baybayin ng Golpo ng Lingayen. Sa haba nitong 120 kilometro, pinakamainam na lunsaran mula sa kanluran ng isang invasion force ang Golpo. Mula kasi sa baybayin, mas madali at mabilis na lamang na marating ang pangunahing target ng mga mananakop, ang kabiserang lungsod na Maynila. Bagamat may 2 dibisyon ng Philippine Commonwealth Army, isa lamang sa mga ito ang may mga kanyon. Kaya sa timog na bahagi ng Golpo, idineploy ang 21st na tanging may artillery battery dahil sa dakong ito, tinansya na lulusob ang mga kaaway. Sa Ilaga naman, inilagay ang 11th Division na inayudahan ng mga kakatrain lamang na mga unit ng 71st Division at ng 26th Cavalry Regiment ng Philippine Scouts. Umaga ng December 17, lumayag mula sa 3 staging area sa Taiwan ang main body ng invasion force ng 14th Area Army na pinamumunuan mismo ni Homa. May kabuuan itong 43,110 na mga sundalo. Kabilang sa mga unit nito ang 48th Division kung saan 2 mga component detachment ay nauna nang naglunsad ng pagsakop sa Apari at Vigan. Bagamat walang karanasan sa digmaan, ang 25,000 na mga tropa ng 48th Division ay kabilang sa mga modernong puwersa ng Imperial Japanese Army. Maliban sa taglay nitong hanggang 100 na light at medium tanks, mayroon itong 3 Field Artillery Regiment na may 72 na mga kanyon. Upang mapanatiling lihim, nagpatupad ng radio silence ang IJA at di ipinaalam sa mga sundalo ang kanilang magiging destinasyon. Mula sa Taiwan, hinati sa 3 convoy ang invasion force at may kanya-kanyang lugar na dadaungan. Ang unang task force, ang Kamijima Detachment, ay umalis mula Kelong, Taiwan, lulan ng 21 na mga transports. Mula naman sa isla ng Mako, sa kapuluan ng Pescadores, lumayag ang 28 na mga transports, sakay ang mga tropa ng 1st Formosa Regiment at mga tangke ng 7th Tank Regiment. Sumunod ang mula sa Takaw na mga tropa at kagamitan ng 47th Infantry Regiment at 4th Tank Regiment ng 48th Division. Inihatid ang 3 task force na ito ng mga barkong ginamit sa paglusob sa Batan Island. Nagbigay naman ng aerial cover ang mga eroplano at barko ng 3rd at 2nd Fleet ng IJN. Parehong dumating sa Lingayen Gulf ang 3 convoy gabi ng December 21. Batay sa plano, unang dadaong sa bayan ng Agoo ang Takaw Convoy alas 5 ng umaga ng December 22. Susunod naman ang Mako Convoy sa dalampasigan ng Kaba at panghuli ang Kamijima sa Bawang sa La Union. Ang magiging landing zone ay may habang 15 kilometers na baybayin na napapaligiran ng kabundukan sa silangan nang sa gayon ay di maikutan ng mga kalaban ang landing force. Matapos magdiskarga ng mga tropa at kagamitan, mahahati ang invasion force upang rumbuhin ang Hilaga at patimog na direksyon. Aakyat sa norte ang Kamijima Force upang salakayin ang Baguio at salubungin ang pababa ng mga tropa ni Colonel Tanaka galing sa Vigan. Ang 2 task force naman ay dediretso patimog upang sakupin ang pampang ng Ilog Agno sa unahan ng Rosario La Union na siyang naghihiwalay sa kapatagan ng Central Luzon at pababa ng Maynila. Ngunit ang sistematikong plano na ito ng mga Hapones ay hindi nasunod. Dahil sa masamang panahon, di natansya ng maayos ang nilunsara ng mga convoy at ang mga ito ay lumambas ng mahigit 6 na kilometro sa timog. Di rin agad na ibaba ang mga tangke at mga kanyon mula sa mga barko dahil sa masamang panahon at maalo na dagat, kaya naantala pa ang paglunsad ng invasion force. Kahit pa pinahirapan ng lagay ng panahon, hindi naman naging problema sa mga Hapones ang pwersang Pilipino-Amerikano. Gayunpaman, nalagasan pa rin ang Japanese landing force ng 2 transport ship ng torpeduhin ng mga submarinong S-38 at USS Seal. Samantala, halos wala namang labanan na nasalubong ang Kamijima Detachment nang sumugod ito papuntang Baguio, maliban na lamang sa bayan ng Bawang kung saan kinanyon sa magkabilang direksyon ng 71st Infantry Division ng Philippine Army ni Lieutenant Colonel Donald Van Bonnet ang 3rd Battalion ng Kamijima. Kaya lang, dahil kulang sa kasanayan, nalusutan pa rin ng mabilis na mga Hapones ang Philippine Army. Sa kabilang dako, dumaong naman sa bayan ng Aringay ang Japanese 1st Formosa Detachment at ilang mga tropa ng 48th Mountain Artillery sa ilalim ng Colonel
Hifumi Imay. Mabilis nilang tinungo ang bayan ng Rosario sa timog at kinahapunan sumama sa kanila ang 48th Reconnaissance at ang 4th Tank Regiment na lumunsad malapit sa Damortis. Alas 7 ng umaga. Dumagdag sa malaking puwersa na ito ang 47th Infantry at isang batalyon ng 48th Mountain Artillery ni Colonel Isamu Yanagi. Dito nakasalubong ng mga Hapones ang isang batalyon ng 11th Division ng Philippine Army. Pero matapos ang maiksing bakbakan, napilitang umatras ang natatalo ng mga tropa ni Brigadier General William Broger. Sinakop agad ng 48th Division ang bayan ng San Fabian at ang dalawang 155mm na mga kanyon nito, pero mas humaba pa ang defensive line ng mga Hapones sa timog na baybayin ng Golpo. Malapit sa Damortis, isang puwersa ng 26th Cavalry ng Philippine Army ang ikinalat ni General Wainwright upang mag-abang sa mga papatimog na kalaban nang malaman na nakabisikleta at nakasakay lamang sa maliliit na sasakyan ang mga Hapones. Ipinadala ni Wainwright ang 5 mga M3 Stuart Light Tank. Sa puntong ito, nagkabulagaan ang mga Amerikano at mga Hapones na nauwi sa bakbakan. Napilitang umatras pabalik ng Damortis ang 26th dahil natudla ng mga 47mm anti-tank weapons ng kalaban ang 4 na mga light tank at tuluyang nasira naman ang command tank ng tank platoon. Iniutos ni Wainwright na harangan ng 7th Division ni Brigadier General Clyde A. Silic ang sangandaan ng Baguio at Rosario sa silangan ng dalampasigan ng Damortis. Pero kasabay ng pagdating ni Silic at ng kanyang puwersa, umuusad na rin pa Rosario ang mga Hapones na galing Agoo at Damortis. Bago dumilim ay malapit na sa Rosario ang 26th Division pero nakabuntot pa rin ang mga kalaban. Dito na nagkabakbakan nang makalusot ang mga tangke ng mga Hapones at nasusukol na ang mga Amerikano. Buti na lamang at nagawang iharang sa isang tulay ang isang nasusunog na US tank kaya di agad nakapasok sa sentro ng bayan ang mga kalaban. Kinagabihan, isang mabagsik na labanan sa pagitan ng mga Hapones at mga Amerikano at ng kani-kanilang mga tangke ang sumiklab sa sentro ng Rosario. Nakahinga lamang ng maluwag ang mga Amerikano nang biglang umatras ang mga tropa ng 47th Division ni Yanagi dahil inatasang lusubin at sakupin ang San Fabian sa timog. Mabilis ding tumakas sa Rosario ang mga tropa ng US Philippine Army. Kaya sa isang araw, lubusang nasakop ng mga Hapones ang Kanluran at Hilagang Luzon. Ang kanilang mabilis na pagpuntirya sa Central Luzon at papunta sa Maynila ay mas mapapadali pa nang dumaong sa Lamon Bay sa Quezon ang isa pang malaking invasion landing force. Samantala, umatras sa isang defensive line sa kabilang pampang ng Agno River ang nalalabing mga tropa ng 26th Division. Umatras din ang mga tropa ng 71st Division dahil sa walang humpay na atake ng mga Hapones sa bayan ng Sison na ginamitan pa ng mga eroplano. Kinahapunan, napasok na ng mga Hapones ang Sison samantalang tumatakas naman sa Binalonan ang 26th Cavalry. Maging ang Philippine 91st Division ay nilisan ang Posorobio kinagabihan dahil sa matinding pag-atake ng kalaban. Bago pa man iniutos ni MacArthur, nakita ni Wainwright na mainam gawing defensive line ang kabila ng Agno River kaya dito niya pinakalat ang natitirang mga tropa para sa isang counter-attack. Kinabukasan, sumiklab ang isa pang labanan sa Binalonan kung saan maraming nalagas na mga kalaban. Pero nagpa siyang umatras ng 26th Cavalry dahil dumating ang reinforcement ng kalaban, ang Japanese 2nd Formosa Detachment. Nang dumilim, nakapasok na ng Binalonan ang mga Hapones at naghanda na para sa pagsakop sa Central Luzon. Tumakas naman sa Tayog ang natitirang 450 na mga tropa ng 26th Cavalry. Samantala, lumunsad sa dalampasigan ng Quezon ang mahigit 7,000 na mga tropa ng Japanese 60th Army na halos kabilang direksyon ng Lingayen Gulf. Ang mga tropa ni Lieutenant General Susumu Morioka na umalis sa Amami, Japan, 6 na oras matapos lumayag ang Taiwan-based invasion fleet ay sakay ng 24 transport ships kasama ang mga barkong escort. 3 landing zone ang nilonsara ng Amami Convoy bisperas ng Pasko pagdating sa Luok ng Lamon. Unang dumaong ang 2nd Battalion ng 20th Infantry Regiment sa Mauban pero sinalubong sila ng mga tropa ng Philippine 1st Infantry na nakaabang sa baybayin. Ilang mga eroplano ng US ang tumarget sa mga convoy ngunit walang masyadong napinsala. Napaatras din ang mga allies papuntang Lukban at sinakop ng mga Hapones. Dumaong naman sa Xianin ang 1st Battalion ng 20th Japanese Infantry Regiment at nabilis na nakaporma dahil walang humarang.
Matapos magpaiwan ng isang company-size na puwersa bilang reserve sa Xianin, bumaba pa Timog ang 1st Battalion para salubungin ang Kimura Detachment na galing Bicol. Ang main body ng invasion force ni Morioka ay dumating malapit sa Atimonan. Kabilang dito ang bulto ng 20th Infantry, ang 16th Recon Regiment at ang 22nd Field Artillery. Sa kabila naman ng matapang na pakikipaglaban ng mga allies, nasakop ng 20th ang Atimonan. Dumiretso naman sa Malikboy pagbilaw ang 16th Recon at dito nakasagupa ang 2nd Battalion ng Philippine 51st Division na nooy naglalatag pa lamang ng kanilang depensa. Sa tulong ng mga eroplano, nagapi ng mga Hapones ang Philippine Army. Nawasak din ng mga Hapones ang isa pang defensive position ng Philippine Army sa Binahaan. Sa bayan pa rin ng pagbilaw matapos nag-reinforce ang mga galing sa Atimonan na kalaban. Bago Pasko, lubusang nasakop ng mga Hapones ang kanluran at silangang mga baybayin ng Pilipinas. Mula sa kanyang barko, umahon si Homa at ang kanyang mga staff officer sa lungsod ng Bawang at doon itinayo ang headquarters ng 14th Area Army. Sinimulan niyang balangkasin ang plano at estratehiya paano sakupin ang Maynila. Ang mabilis na paglusob na ito ng mga Hapones ay malaking dagok para sa mga Amerikano at Pilipinong sundalo. Sa ganitong kalagayan, binawi ni MacArthur ang kanyang naunang estratehiya. Sa kabila ng kanyang unang pagmamatigas, nagdesisyon si General MacArthur na baliin ang kanyang unang plano at ipatupad ang War Plan Orange 3. Ito ay ang estratehikong pag-atras patungong Bataan.